Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. Sa panahong kailangan ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya para sa ikauunlad ng bansa, importanteng alamin kung ano nga bang strategiya ng Commission on Higher Education para naman sa ikatitibay ng sektor ng edukasyon. Ano nga bang programang achieve ng Commission on Higher Education pagdating sa teamwork ng ating gobyerno? Sama-sama nating silipin yan. Ako po si Jing Castaneda, dito pa rin sa Chedukasyon, Converge to Achieve. Isang mahalagang araw para sa Commission on Higher Education ang launch ng Achieve Agenda na ililunsad ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis. Nagtipon-tipon ang private sector at mga sangay ng gobyerno sa Converge to Achieve, the Higher Education Summit. Ang Achieve Framework ay isang blueprint para sa advanced, accessible at future-ready na higher education system. Achieve responds to the urgent concerns we see every day. The job mismatch faced by graduates, the call of industries for relevant skills, the demand of teachers for support, and the clamor of students for real opportunities. Sa summit na ito, sinabi ng CHED na mapapadali ang akses sa pag-aaral, paghahanda sa trabaho at pag-unlad ng bawat mag-aaral. We cannot build the bagong Pilipinas on a weak foundation. Education cannot remain just an aspiration. It must be a guarantee that every Filipino in every barangay from Batanes to Sulu can rely on. Tagos sa puso ang pangakong ito ni Chair Shirley dahil isa siya sa mga nangangarap na paslit noon na nabago ang buhay dahil sa pag-asang bitbit ng edukasyon. I know what it means to fight against impossible odds, to rise when everything seems stuck against you. When President Bongbong Marcos, then Governor of Ilocos Norte, congratulated me at my graduation in MMSU in 1985, he said, "Congratulations, you made it." Si Chair Shirley ang kauna-unahang nakatapos sa kolehiyo sa kanilang pamilya. Ano naman akong paiyakin. Every time I see a policy, I always find the child in me. Bunso ako. I have to fight. I have to kneel down to my parents and my brothers and sisters to send me to school. And my first challenge is to send the children of my siblings to school. Now we have architects, we have doctors, we have engineers, we have teachers, we have nurses. Kaya ngayon, bilang pinuno ng CHED, doble kayod si Chair Shirley para mas marami pang estudyante ang mabigyan ng oportunidad na makapagkolehiyo. Isa na rito'y sa pamamagitan ng inulunsad na Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. The Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, which our good president mentioned in his SONA. This is a flagship program of the Office of the President. This is a merit-based scholarship program for academically talented senior high school graduates. The Bagong Pilipinas scholars must be enrolled in priority programs that will address hard-to-fill occupations in the country through return service. Dahil sa whole-of-government approach o ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno, isa ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga pumirma ng kasunduan para sa flexible na curriculum. So kung nag-uumpisa ho kayo sa TESDA, halimbawa na mekaniko at nagkaroon kayo ng advanced manufacturing or mechatronics and so on, patungo po sa engineering, yung TESDA po ninyo ay mabibigyan po ng credit recognition ng CHED. No? Kasama po yan sa ETIAP
ng CHED ang kanilang Recognition of Prior Learning System. Pumirma rin sa memorandum ang Department of Migrant Workers o DMW. Optimistic sila sa pagkakaroon ng degree ng mga OFW na matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa pero hindi nakapagtapos sa kolehiyo. Kapag isang tao, lab technician halimbawa sa abroad, hindi nakapasa sa board, pero ang ganda ng trabaho bilang lab technician. Ngayon, dun sa lab niya, pwede siya umakyat from Lab Assistant 1 to Lab Assistant 2. Ayon naman sa Philippine Association of State Universities and Colleges o PASOK, may CHED-designated SUCs na pwedeng magbigay ng oportunidad para magkadiploma ang mga matagal nang kumakayod sa isang industriya. By the operations of the program, state universities are deputized to give recognition to the prior learning gained by our workers in the industry. If you are a worker in an industry with at least 5-year experience, then we can recognize the learning, the expertise, and by that we can check what programs or courses you need to take so that you can acquire a degree. Kasama ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP sa priorities ng Achieve. That was the first IRR issued by the President when I assumed chairpersonship. ETIAP has been there at CHED, but the implementing rules and regulation just launched September, I think 15, last year. This covers all dropouts, yung hindi nakatuloy, yung mga high school graduate na nagtrabaho. Bilang dating presidente ng Mariano Marcos State University at dating commissioner ng CHED, kabisado ni Chair Shirley ang mga hamon at pangangailangan ng state universities and colleges sa bansa. Sa pagpapatuloy ng ating special coverage, alamin natin kung paano nakikipagsabayan sa global arena ang ating mga SUC at kung paano ginagampanan ng CHED ang mahalagang papel sa pagbibigay suporta pagdating sa internationalization. Tutok lang sa pagbabalik ng CHEDukasyon, Converge to Achieve.